Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Gospel, isang pag-aaral mula sa Biblia. Pamagat ng pag-aaral. Walang ibang pangalan, ang natatanging kapangyarihan at kaligtasan na matatagpuan kay Kristo. Isang pag-aaral sa kasulatan at teolohiya batay sa Gawa Kapitulo 4 versikulo 12. Pangunahing teksto. At sa wala ng iba pa ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Gawa Kapitulo 4 versikulo 12. Panimula. Ang Gawa Kapitulo 4 versikulo 12 ay isa sa mga pinakamalinaw at matibay na pahayag tungkol sa pagiging natatangi ni Hesukristo sa buong kasulatan. Sa mundong puno ng iba't ibang kaisipan, pilosopiya, relihiyon, at mga landas na espiritual, ang talatang ito ay naglalahad ng isang matapang at hindi mapag-aalinlanganang katotohanan. Sa wala ng iba pa ang kaligtasan. Ang mga salitang ito ay binigkas ni Pedro sa harap ng mga pinuno ng relihiyon matapos ang himalang pagpapagaling sa isang may sakit. Tumayo si Pedro sa harap ng mga taong may kapangyarihan, impluwensya, at awtoridad, ngunit hindi niya ipinagpalit o binago ang katotohanan. Hindi niya sinabing si Jesus ay isa lamang sa maraming pagpipilian. Sa halip ay ipinahayag niya na ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Kristo. Ang pangunahing katotohanan ng bahaging ito ay, si Hesukristo lamang ang nagbibigay ng tunay na kaligtasan dahil siya lamang ang nakagawa ng bagay na hindi kailanman kayang gawin ng tao para sa kanyang sarili. Kasaysayang konteksto. Sa Kabanata 3 ng Aklat ng Gawa, nakatala ang pagpapagaling ni Pedro at Juan sa isang lalaking ipinanganak na paylay sa pintuan ng templo. Ang himalang ito ay nagdulot ng pagkamangha sa maraming tao. Pagkatapos nito ay nangaral si Pedro tungkol kay Kristo sa madla. Dahil dito, nabahala at nagalit ang mga namumuno sa relihiyon. Inaresto sina Pedro at Juan. Nagkaroon ng pagtatanong kung saan nanggaling ang kanilang kapangyarihan. Tinanong sila ng mga pinuno, sa anong kapangyarihan o sa kaninong pangalan ninyo ito ginawa? Puspos ng banal na espiritu, sumagot si Pedro ng may katapangan. Hindi niya ibinintang ito sa sarili niyang kakayahan o karunungan. Sa halip ay itinuro niya ang lahat kay Hesukristo. Ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Kristo. At sa wala ng iba pa ang kaligtasan. Kahulugan sa kasulatan. Gumamit si Pedro ng mga salitang tiyak at walang pag-aalinlangan. Hindi niya inilahad ang kaligtasan bilang isa lamang sa maraming maaaring pagpilian. Matapang niyang sinabi, sa wala ng iba pa ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay tumutukoy sa pagliligtas sa atin mula sa kapangyarihan at parusa ng kasalanan. Darating na paghuhukom. Walang hanggang pagkakahiwalay sa Diyos. Pag-aaral sa salitang Griego. Ang salitang Griego para sa kaligtasan ay soteria. Ang ibig sabihin nito ay pagsadyap mula sa panganib, paglaya at pagliligtas, pag-iingat at pagpapanatili ng buhay. Ito ay tumutukoy sa ganap at lubos na pagliligtas sa ating kalagayang espiritual. Kahulugan sa teolohiya. Ipinapakita nito ang turo tungkol sa pagiging natatangi ni Kristo at ang kanyang pagiging tanging daan patungo sa Diyos. Juan Kapitulo 14 versikulo 6. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Halimbawa sa buhay, isipin ng isang taong nalulunod sa malalim na tubig, at mayroon lamang iisang bangkang pangliligtas na nakahanda malapit sa kanya. Ang hindi pagpansin sa inaalok na tulong ay hindi lumilikha ng panibagong paraan upang siya ay makaligtas. Gayun din naman, ang tunay na kaligtasan ay matatagpuan lamang sa pamamagitan ni Kristo. Praktikal na aplikasyon. Itatag ang iyong pananampalataya kay Jesus kaysa umasa sa sariling kabutihan o gawang mabuti. Pagsunod lamang sa mga kaugaliang panrelihiyon. Pagsisikap at kakayahan ng tao. Mga kaisipan at paniniwala lamang ng sanlibutan. Pangunahing aral bulang. 1. Si Jesus ay hindi isa lamang sa maraming daan, siya ang tanging paraan ng kaligtasang ibinigay ng Diyos. 2. Ang pangalan ni Jesus ay may kapangyarihang mula sa Diyos. Walang ibang pangalan. Kahulugan sa kasulatan. Sa pananaw ng kasulatan, ang pangalan ay sumisimbolo ng ang tunay na pagkakakilanlan ng isang tao, ang kanyang awtoridad at kapangyarihan, ang kanyang pag-uugali at pagkatao, ang kanyang karangalan at katotohanan. Binigyang diin ni Pedro na ang lahat ng ito ay matatagpuan lamang sa pagkatao ni Hesukristo. Kahulugan sa teolohiya. Ipinapakita nito ang turo tungkol sa banal na kapangyarihan at pagiging dakila ni Kristo na nagmula sa Diyos Ama.
Filipos Kapitulo 2 versikulo 9 hanggang 11. Kaya naman ang Diyos ay lubos na nagpataas sa kanya at nagkaloob sa kanya ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Halimbawa sa buhay, ang isang mahalagang kasulatan ay nagkakaroon ng bisa at kapangyarihan dahil sa taong lumagda rito. Gayun din naman, ang kapangyarihan ay wala lamang sa pagbanggit ng pangalan, kundi nasa tunay na pagkatao ni Jesus na may ganap na awtoridad. Praktikal na aplikasyon. Lumapit sa Diyos sa panalangin ng may pananalig, at mamuhay ng tapat sa ilalim ng pamumuno at awtoridad ni Kristo. Pangunahing aral bulang. 2. Ang kapangyarihan at awtoridad na taglay ng pangalan ni Jesus ay nakabatay sa kung sino siya. 3. Ang kaligtasan ay isang kailangan ng lahat ng tao, na ating ikaliligtas. Kahulugan sa kasulatan. Ginamit ni Pedro ang salitang nagsasaad ng pagiging kailangan o hindi maiiwasan. Ang kaligtasan ay hindi isang bagay na maaari nating tanggihan o ipagpaliban, sapagkat ang kasalanan ay lumikha ng pagkakahiwalay sa pagitan ng tao at ng Diyos. Pag-aaral sa salitang Griego. Ang salitang ginamit para sa kailangan ay nagpapahiwatig ng bagay na hindi maiwawaksi at kinakailangan ng ganap. Ang sangkatauhan ay nangangailangan ng tulong at pagliligtas dahil hindi nito kayang solusyonin ang problema ng kasalanan. Kahulugan sa teolohiya. Ipinapakita nito ang turo tungkol sa kalagayan ng tao na nagkasala, at ang dakilang plano ng Diyos upang tayo ay matubos at mabawi muli. Roma Kapitulo 3 versikulo 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at nawalan ng kaluwalhatian ng Diyos. Halimbawa sa buhay, ang gamot ay nagiging kailangan at mahalaga kapag ang sakit ay nagbabanta na sa buhay ng isang tao. Gayun din naman, ang kaligtasan ay kailangan nating lahat dahil ang kasalanan ay nagdudulot ng panganib ng walang hanggang pagkakahiwalay sa Diyos. Praktikal na aplikasyon. Tumugon ng personal at buong puso kay Kristo ngayon. Huwag nang ipagpaliban ang pagpapasya tungkol sa iyong kalagayang espiritual. Pangunahing aral bulang. 3. Ang tao ay hindi lamang nangangailangan ng pagbabago o pagpapabuti ng sarili, kailangan natin ng ganap na kaligtasan mula sa Diyos. Praktikal na aplikasyon para ngayon. Para sa mga pamilya, ituro sa mga anak ang katotohanan na ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa pamamagitan ni Jesus. Para sa mga kabataan, itatag ang iyong pagkakakilanlan at pagkatao kay Kristo kaysa sa mga paniniwala at pamantayan ng sanlibutan. Para sa mga namumuno sa simbahan, ipangaral si Kristo ng may katapangan at katotohanan, nang walang pag-aalinlangan. Para sa mga Kristiyano, ibahagi ang mabuting balita sa iba ng may katapatan at pagmamahal. Para sa bawat mananampalataya, ayalay ang iyong buong pagtitiwala ng lubusan at tanging kay Jesus lamang. Pagtatapos, ang Gawa Kapitulo 4 versikulo 12 ay nagtuturo sa atin ng tatlong makapangyarihang katotohanan. 1. Ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Kristo. 2. Ang pangalan ni Jesus ay may kapangyarihang mula sa Diyos. 3. Ang bawat tao ay kailangang matagpuan ang kaligtasan. PANGWAKAS na hamon. Ang tanong sa atin ngayon ay hindi, sino ba ang sabi ng iba na si Jesus? Ang tunay na tanong ay, nagtiwala na ba ako sa Kanya ng buong puso para sa aking sariling kaligtasan? Panawagan sa puso. Marahil sa oras na ito ay nararamdaman mo ang kawalan ng kabuluhan o laman ng buhay, pagkakasala at bigat sa damdamin. Pagkalayo sa Diyos at kawalan ng kapayapaan. Pag-aalinlangan kung ano ang tunay na daan. Alalahanin mo ito. Ang tunay na kaligtasan at kapayapaan ay matatagpuan lamang kay Kristo. Lumapit ka sa Kanya, nang may pananampalataya, nang may buong pagsuko ng sarili, nang may taos pusong pagsisisi. PANGWAKAS na panalangin. Ama sa langit, salamat po sa paghahanda ng kaligtasan sa pamamagitan lamang ni Hesukristo. Tulungan mo kaming magtiwala sa Kanya ng lubusan, at ipahayag ang katotohanan ng iyong salita ng may katapangan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pangunahing katotohanan, si Hesukristo lamang ang makapagliligtas sa atin dahil siya lamang ang nagbayad ng buong halaga at parusa para sa ating mga kasalanan. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.